ibang balita, nagmahal ang ilang frozen goods at imported na produkto. Epekto raw ito ng port congestion sa Maynila na dahilan ng pagkaantala ng mga delivery. Pinangangambahan namang baka umabot pa hanggang Pasko ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. May report si Julius Segovia. ₱2 hanggang ₱10 ang nadagdag sa kilo ng frozen goods mula China, kabilang ang meatballs, siomai, kikiam at french fries. Nagmahal na rin ang ilang imported brand ng kape, noodles at biscuits. Karamihan galing Malaysia, Indonesia at Taiwan. These are the less known brands, no? So they cannot afford to shoulder the cost, extra cost of bringing their products in, no? So they have to pass it on to the consumers, no? Sa Lawag City, Ilocos Norte, nagtaas presyo na rin ang ilang imported na prutas dahil pa rin sa port congestion sa Maynila. Ang mas kinatatakutan ng samahan ng mga supermarket, baka lalo lang sumipa ang presyo ng mga bilihin habang papalapit ang Pasko, lalo na kung hindi raw agad mareresolba ang problema sa port congestion. Dumarami kasi ang importasyon tuwing magpapasko, kaya baka mas lumala raw ang port congestion sa pagpasok ng Burr months. Truck ban sa Maynila pa rin ang sinisisi ng Philippine Ports Authority. Kahit daw kasi may 24/7 express lane sa port, hindi pa rin mai-deliver sa oras sa mga produkto sa loob ng lungsod. Parating na yung Burr months in a few weeks. Kakayanin ba niya o lalong magklaklag? Ang sinasabi ko nga, pagka hindi natin ginawa yung mga measures na nire-recommend, talagang magkaklag tayo matatapos. Sinimula na kahapon ang paglilipat ng walang lamang container vans mula Manila Port patungong Subic Port, kung saan 10,000 containers ang kasya. Nakarating na ang malaking bulto sa Subic. It will be cheaper and faster if they pass through. We've structured our rates to really be at least 30-40% lower than Manila. Pero kahit may price hike sa ilang produkto, huwag mag-panic buying. The more you stock up unnecessarily, the more there's going to be a lack of supply and prices may go up. Samantala sa Mega Q-Mart sa Quezon City, marami ng supply ng manok pero nananatiling nasa 160 pesos ang presyo kada kilo. Sabi ng Department of Agriculture, huwag daw tangkilikin ng manok na ganito kamahal. Dapat ay 140 hanggang 145 pesos lang ang presyo nito kada kilo. Sapat naman daw kasi ang supply sa merkado. Julio Segovia, GMA News.